Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Guys, ito ating pag-usapan ngayon ay ito yung napakagandang opportunity, no, sa mga job seekers na nagbalak ng mga trabaho opportunity sa Canada. Sana po ay mapanood niyo po ito ating video. At again, sabi ko nga na ako po ay isang vlogger lang. Wala po akong affiliate ng mga agency diyan at wala po akong Facebook Messenger, no? Yung mga nag-PM ng mga Facebook diyan na gamit yung pangalan ko, wala po akong Facebook Messenger. Okay? Mag-ingat po kayo diyan. Kasi marami talagang mga taong gumagaya sa mga dito nga sa aking Facebook, no? Napakarami. So balik siya sabi sa inyo, tuloy-tuloy niyo lang inyong paghanap ng mga trabaho opportunities sa Canada dahil talagang napakarami to. Kung kayo man ay qualify sa mga trabaho at mag-apply kayo ayon sa experience dahil napakalaking bagay na kayo ay mag-apply sa inyong mga experience, no? Dahil marami tayong mga kabayan na sila ay hindi qualify sa pagtatrabaho, nag-a-apply pa rin. Kaya napakarami silang mga ina-apply at sinasabi nga nila doon sa aking Facebook page na Kuya Noy, marami na po akong in-applyan dyan sa JobBank at sa Indeed, subalit wala pong nag-response. Okay? So again, sinasabi ko sa inyo, mag-apply kayo ayon sa experience niyo at magbasa bago kayo mag-apply. Dahil hindi importante na porket welder, pwede ka na mag-apply. Basahin nyo muna kung ano ba ang kailang mga requirements. Hindi pwedeng mag-apply lang na mag-apply, nagsayang lang kayo ng oras nyo. Okay? Sana po mapanood nyo po itong video dahil sana po ito po ay makakuha mo lang kayo ng gabay kung paano mag-apply dito nga sa Canada. Dahil importante ang inyong mga qualification. Importante na paano ba kayo makakwalify sa mga trabaho dito, no? Kung kayo man ay nagbalak ng maging cleaner, housekeeping, or harvest sa farm, importante na mayroon kayong mga sapat na qualification at basahin nyo kung ano ang kanilang hinahanap at tumbasan ninyo ang inyong resume ay ayusin nyo. Ang detalye ng inyong mga resume ay napakalaking bagay po yan upang kayo ay matanggap sa trabaho. Dahil kung malayo ang hinahanap ni employer at ang inyong resume, hindi magmamatch sila, talagang hindi kayo makukuha. Kaya napakaraming nag-a-apply pupuntang Canada na hindi nagmamatch, no? Kasi nga, ang inyong sinusulat sa inyong resume at ang kanilang sinusulat dito nga sa kanilang posting ay hindi nagmamatch doon sa inyong resume. Kaya nga sinasabi sa inyo, kung meron kayong sapat na qualification, basahin nyo muna. Kung kayo ay sa tingin nyo ay meron kayong klaseng ganyan, kopyahin nyo at ilagay sa resume. Mahirap ba yon? Di ba? Hindi. So, kopyahin nyo lang. Anong wording sila? Medyo i-revise lang konti, tapos ilagay sa resume. Kasi yan sila ay paulit-ulit lang ang mga wordings na ginagamit nila. Like, for example, sa mga cleaner, no? Kayo ay nagba-vacuum, nag-sweep ng floor, nagda-dusting. Common yan sa mga trabaho sa pagiging housekeeping or cleaner or janitor. Common yan. Pagdating naman dun sa mga welder, common din yung mga TIG, mga stainless, aluminum, or ano man ang gamit nyong mga welding. So, importante, isusulat nyo. Okay? Sa mga forklift operator, ano bang ginagawa nyo bilang sa forklift operator? Diba? Yun ang importante na ang iba hindi nakakaintindi ng pag-apply sa Canada. At again, sana po, mapanood ninyo buo ang ating video upang hindi na kayo nagtatanong kung paano mag-apply sa Canada. Paano mag-apply? Interested po ako. Mayroon po akong passport. Ang problema kasi ay hindi kayo nanonood sa video, ay gusto niyo mag-shortcut kayo kung paano mag-apply. Okay? And again, sinasabi sa inyo, ako po isang vlogger lang. Hindi po ako, wala po akong agency. Ubalit itong aking mga pinagsasabi sa inyo ay napakalaking bagay na mga advices ko sa inyo na ayusin ang inyong mga previous job kung kayo man ay mag-apply ng parehang trabaho. Okay? So, but again, ito ating pag-usapan ngayon ay nandito naman sa JobBank, no? Or nandito nga sa mga website ng JobBank, ng Canada website, na sana po ay makapag-sign in kayo dyan bago kayo mag-apply. At again, para ma-notify kayo kung mayroong mga klaseng trabaho na hinahanap nyo. Pwede rin kayong pumunta dun sa Indeed, mag-sign up din kayo, tapos ang inyong resume, i-download nyo dyan para pag nag-apply kayo, apply now. Sa tingin nyo kayo ay qualify, apply now.
tingin nyo, qualify, apply now. Okay? So, but again, ito ating pag-usapan ay papunta tayo doon sa job bank. At tingnan natin kung ano ba itong trabaho na to. So, yun guys, ito po ang General Farm Worker Harvester. At again, sinasabi ko sa inyo, ito po yung napakagandang simula dahil ito po ay magsimula na ang spring sa Canada at tuloy-tuloy na to. Marami na nag-hire about sa farming. Subukan nyo lang mag-apply dito kung kayo man ay qualify. At again, kung kayo man ay may mga experience, subukan nyo lang. No? Apply nyo lang to. So, subalit again, ito po ay na-verify na sa job bank, 25 kataong kinakailangan. Ito po ay permanent employment, full-time, $16.95 per hour, 30 to 40 hours per week. At ito po ay nasa Surrey sa British Columbia. And again, sinasabi sa inyo, ito ang employer ay nag-apply na ng LMIA to hire ng mga foreign workers. Again, ang mga Canadian at permanent resident are able lang po sila at in-encourage sila to apply. Kung walang mag-apply dito na mga Canadian at permanent resident, ito po ay mag-apply sila or mag-hire sila ng mga temporary foreign workers na either nasa Pilipinas or nandito na sa Canada. At again, ang kanilang overview dito ay English, education, no degree, certificate, or diploma. Ang kanilang experience dito ay experience is an asset. So sana po ay wala naman sinabi kung ano ang kanilang mga product na ina-harvest. But again, kung kayo man ay may mga qualification dyan sa pag-harvest ng mga any fruits and vegetables, subukan nyo lang. And again, ito po ang kanilang email address. Sana po ay inyong ma-email at kung kayo man ay dito sa British Columbia, pwede ninyong puntahan tong address na to at i-hand in na lang ninyo yung inyong resume. So, subalit guys, sabi ko sa inyo na itong trabaho na to ay about harvesting. Kung kayo man ay may mga sapat na qualifications sa farming na nagsasabi about harvesting, for example, nag-harvest kayo ng mga fruits and vegetables sa Pilipinas or saan country man kayo o nasa Japan man kayo or saan country man kayo, subukan nyong mag-apply dito. Subalit sinasabi sa inyo, napakalaking bagay na kayo ay mayroong sapat na qualification kung mag-apply ng trabaho kahit anong trabaho dito. Mas maganda, meron kayong experience dahil para at least kayo ay makuha ng mga employer. No? Kayo po ay maging competitive. Sinasabi ko po sa inyo yan, na kayo po ay maging competitive dito sa mga tao sa lokal. Dahil kung hindi naman kayo qualified and competitive, paano kayo makukuha ng mga employer? Di ba? Gastusan kayo ng mga $3,000 per person ng employer, tapos hindi kayo ganun ka-qualify or hindi kayo ganun competitive, hindi kayo pagsayangan ng pera. Kaya nga sinasabi sa inyo, magtalo kayo dito, magtatalo dito ang inyong resume dahil ang inyong resume ay isang paraan na mag-represent sa sarili ninyo na kayo po ito. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo lagi na ayusin ang inyong resume. Basahin nyo muna, ilatag ng maayos ang inyong resume bago kayo mag-apply. Huwag kayo masyadong atat at magdali-dali kayo dahil ang tagal dito guys. Alam nyo, ang pag-process lang ng documents dito sa Canada, abutin kayo ng mahigit 1 taon. Maswerte ka na siguro kung makaabot ka ng 8 or 9 or less than 1 year na pag-process. Swerte na talaga yan. Pero kung hindi ka man ganun kaswerte, ay abuti ka siguro baka 1 taon at kalahati. Kaya nga sinasabi sa inyo na pag-isipan nyo muna, itong pag-apply sa Canada ay qualify ba ako? I-assess nyo sarili nyo. Kung ako ba ay mag-apply bilang isang cleaner, ako ba ay qualify kaya dito? Ano ba ang basihan ng qualification sa pagiging cleaner, pagiging welder, pagiging production worker? Maraming factor. Kaya nga siya sabi sa inyo, pag-isipan nyo muna bago kayo mag-apply. Kung kayo man ay sa tingin niyo kayo ay okay ako, Kuya Noy. Ako po ay pasado dito dahil ako po ay may ganito, ganyan. Sulat mo sa resume nyo. Tapos kung kayo may makita kayong trabaho na kasing ganyan din na hinahanap nyo, din mag-apply kayo. Ganun kasimple. No? But again, sabi sa inyo guys, marami pong paraan sa gusto at maraming dahilan sa ayaw.
Kaya nga sinasabi sa inyo na tuloy-tuloy nyo lang yung inyong paghahanap ng mga trabaho opportunity sa Canada dahil ang Canada po ay wala po ditong placement fee. No? So again, sabi sa inyo, kung bago lang kayo sa aking channel, sana po ay makonsider nyo i-subscribe at pwede nyo i-share ito ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada. So ganun po mga guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat.